Sa isyu ng Ang Bayan, Oktubre 21, 2025, palawakin ang kilusang protesta para wakasan ng rehimeng US Marcos. Kabataan sa komunidad makibaka para sa pabansang demokrasya. Nakasusulasok na korupsyon ng burokrata kapitalistang militar. Binabagtas ng profesional ang landas ng digmang bayan. 6 na dekada ng mga nakamit ng kilusang magsasaka sa Eastern Visayas. Panibagong kampanyang agresyon at destabilisasyon ng US laban sa Venezuela. Sigaw ng kabataan, Marcos Duterte alisin. Mga pagkilos ng mamamayan kontra korupsyon lumalawak. Panawagan ng mga magbubukid dinala sa pambansang kabisera. Internasyonal na delegasyon ginipit ng rehimeng Marcos. 14th Infantry Battalion inambush ng BHB Leyte. Lider revolusyonaryo sa Panay pinarangalan. Tigil putukan sa Gaza hindi sapat. Pagpigil sa henosidyo pinanawagan. Petisyon para sa interim release ni Duterte ibinasura ng ICC. Aksyon kontra demolisyon sa Marikina nagtagumpay. Barikada sa Benguet itinayo. Pagkilos kontra mina sa Dupax del Norte lumaganap. Sa isyu ng Ang Bayan, Oktubre 21, 2025. Editorial, palawakin ng kilusang protesta para wakasan ang rehimeng US Marcos. Patuloy na niyuyugyog ng populitikang krisis ang reaksyonaryong estadong pinatatakbo ng mga burokratang kapitalista. Hindi humuhupa at mayat mayang sumisilakbo ang galit ng masa sa nabubunyag na mas maraming kaso ng korupsyon. Hindi nauupos ang kilusang walkout ng mga estudyante pagpos ay kumakalat pa sa mga universidad sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Lumalaganap ang pagkilos ng mga grupong sibiko, taong simbahan, manggagawa, maralita at iba pang sektor. Malalawak na alyansa ng mamamayan ang naitatatag na desididong kampi ng katarungan para sa bayang biktima ng kriminal na korupsyon. Nagbangon na ang isang malapad at makapangyarihang kilusang bayan na yayanig sa rehimeng US Marcos at magwawakas sa paghahari ng mga burokrata kapitalistang pangkating nasa poder. Nagmamalinis at umaarte si Marcos na nagugulat o galit sa mga nangungulimbat. Walang katuturan sa taong bayan ang sikretong investigasyon ng binuod niyang Independent Commission na klarong walang ibang pakay kundi pagtakpan ng katotohanan ng bilyong-bilyong pisong porsyento sa maaanomalyang kontrata ang umakyat sa Malacanang at na mismong si Marcos ang hari at nasa tuktok ng bundok ng basura ng korupsyon. 3 buwan matapos niyang ideklarang mahiya naman tayo, malinaw sa mata ng taong bayan na si Marcos mismo ang numero 1 walang hiya at pinakagarapal sa pagbubulsa ng bilyong-bilyong pisong pondo ng bayan. Pilit sinasakyan ng pangkating Duterte ang malawak na protesta ng taong bayan pero sasandakot lamang ang kanilang nalilinlang. Hindi nila mapagtakpan ang sariling krimen at pangungulimbat, lalo na noong nakaupong presidente si Rodrigo Duterte. Muling nauungkat ang bilyong-bilyong ibinulsa ng mga Duterte sa kontrata sa Pharmaly noong panahon ng pandemya, ang 51 bilyong pisong flood control project ni Paulo Duterte at ang 125 milyong pisong confidential and intelligence fund ni Sara Duterte. Bilyon-bilyong pisong kontrata rin ang napunta sa nooy alalay ni Duterte na si Bongo at iba pang mga alyado. Sa harap ng lumalaganap na usap-usapan para palitan ang nagaharing rehimen, ipinamalas ng imperialismong US na matatag nitong sinusuportahan ang puppet nitong si Marcos. Kamakailan, personal na binisita ng isang opisyal ng embahada ng US ang pagdinig sa ICI bilang patunay ng suporta nito. Nanggagalaiti ang taong bayan na sa kabila ng matinding galit sa korupsyon, harap-harapang inulit ni Marcos at mga kasapakat niya sa Kongreso ang pagsisingit ng samut-saring pork barrel sa budget sa 2026. Pilit ipinasok ang 281 bilyong pisong pork barrel ni Marcos sa anyo ng unprogrammed appropriations, confidential and intelligence funds at iba pa. Nasa 414 na bilyong piso naman ang pork barrel na pinaghahati-hatian ng tiwaling mga kongresista at senador. Patuloy na nabubunyag kung paanong lahat ng programa ng gobyerno ay batbat ng korupsyon. Liban sa mga proyektong flood control, bilyon-bilyong piso din ang kinukulimbat sa mga farm-to-market road, multi-purpose building, health center, tulay, daan, gayon din sa pampublikong pondo para sa ayuda, sweldo, pensyon at seguro. Alam na alam ng mamamayan kung sino-sino at nasaan ang mga proyektong ito na kinurakot ng mga korap na opisyal ng gobyerno at militar at mga kasabwat nilang malalaking negosyante. Sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor, ang mga ito'y marapat na ungkatin, isidokumento, isiwalat at isampal sa mga kriminal na burokrata kapitalista. Hindi dapat lubayan ng mga Pilipino ang paniningil at pagpapanagot sa mga burokrata sa kanilang mga pagkilos at protesta. Kaakbay ang mga kabataan, dapat iba yung palakasin ng masang maralit ng anak pawis at mga manggagawa ang kanilang tinig
laban sa korupsyon, burokratang kapitalismo at pasismo at para paalingaw-ngawin ang sigaw para sa pagwawakas sa pahirap na rehimeng US Marcos at paghari-harian ng pangkating Duterte. Pinakalaganap pa ito sa mga maralitang komunidad at pabrika kung nasaan pinakamarami ang pinakagalit ang masang anak pawis na biktima ng korupsyon at sabuatan ng mga burokratang kapitalista at malaking negosyante. Liban sa usapin ng pagbaha sa mga komunidad na bunga ng korupsyon at palpak na gobyerno, dapat patampukin ang usapin ng mababang sahod, malawakang disimpleyo ng kabataan, mataas na presyo ng mga bilihin, mataas na gasto sa edukasyon, walang awat na pagtaas ng presyo ng gasolina, bulok na serbisyong panlipunan, at iba pa na bunga ng sabuatan ng mga korap na burokrata kapitalista at hayok sa tubo ng malalaking burgesya. Palawakin pa ang kilusang protesta laban sa korupsyon sa pinakamaraming probinsya. Sa mga bayan at lungsod, milyon-milyon ang biktima ng palpak at di magamit ng mga infrastrukturang pinagwaldasan ng pera ng taong bayan. Tipunin ang kanilang galit sa mga trahedyang dinaranas nila tuwing may sakuna ng bagyo, lindol o kahit simpleng pag-ulan. Panagutin ng mga burokrata kapitalista sa krimen nilang sanhi ng paglubog sa baha ng buo-buong komunidad at mga sakahan, pagbagsak ng mga tulay, pagkawasak ng mga kalsada, pagguho ng mga gusali at tirahan at iba pa. Mahigpit ang ugnayan sa burokratang kapitalismo ng pagkalugi ng mga magsasaka, mababang sahod ng mga manggagawa, pagbagsak ng kita ng mga driver, pagsadsad ng kabuhayan ng mga maralita, pagkawala ng tirahan, pagkalubog sa utang, dislokasyon at pagpapalaya sa lupa at maraming muka pa ng karalitaan. Dapat isanib ng mga estudyanteng kabataan at iba pang sektor na tumindig laban sa korupsyon ang kanilang hanay sa lakas ng masang anak pawis sa kalungsuran at kanayunan. Kung may labis mang kinatatakutan si Marcos na yayanig sa kanyang paghahari, iyan ay ang sabayang pag-walkout sa mga paaralan, aklasa ng mga manggagawa, marcha ng mga magsasaka, welga ng mga kawani ng gobyerno, guro at akademiko, tigil pasada sa pampublikong transportasyon at iba pang anyo ng sama-samang pagkilos ng sambayanan. Matatag na sumusulong ang dumadaluyong na kilusang protesta ng bayan laban sa korupsyon at burokratang kapitalismo dahil sa pangunguna ng mga pambansang demokratikong organisasyon at alyansa. Sila ang pinakadeterminado at pinakapuspusan sa pag-abot at pagpukaw sa masa. Sila ang nagpupunyagi na buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng bayan laban sa rehimeng US Marcos. Habang pinadadaluyong ang kilusang protesta, dapat isabay ng mga pambansang demokratikong persa ang masiglang kilusang pag-aaral sa lipunan at revolusyong Pilipino sa hanay ng masa. Dapat walang sawang ipaliwanag na ang korupsyon at katiwalian ay likas sa malakolonyal at malapigal na sistema at mawawakasan lamang sa pagbabagsak sa imperialismo, feudalismo at burokratang kapitalismo. Ang hangad ng taong bayan ng pagbabago ng sistema ay makakamit lamang sa pagsulong ng demokratikong revolusyong bayan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Kaya dapat itatag ang pinakamaraming balangay ng mga organisasyon ng National Democratic Front sa kanilang hanay at puspusang suportahan at palakasin ang bagong hukbong bayan. Dapat palalimin at palawakin ang pag-ugat ng partido sa hanay ng masa upang magsilbing gulugod at taliba ng kanilang matagalang pakikibaka. Kabataan sa komunidad, makibaka para sa pambansang demokrasya. Noong ika-21 ng Setyembre, sumambulat sa paanan ng Mendiola ang nag-uumapaw na galit ng kabataan sa malawakang korupsyon at kawalan ng pananagutan ng pinakamataas na opisyal sa bansa. Marami sa kabataang ito ay nagmula sa mga maralitang komunidad, puno ng tapang at kapangahasan. Kinumpronta nila ang mga pulis na matagal nang nang-aapi sa kapwa nilang maralita. Malinaw ang kanilang pananaw na ang mga pulis ay tagapagtanggol ng mga nag-aaping nagaharing uri. Hindi sila nagpasindak, hindi inalintana ang tear gas, bomba ng tubig at mga batuta. Malinaw sa kanila ang kawastuhan ng paglaban. Ayon sa datos ng Estado, noong Hunyo 2025, nasa 20.2 milyon ang mga kabataan o mga nasa edad 15 to 24 anyos mula sa kabuuang populasyon ng bansa na 116.9 million. Ang 19.66 million sa kanila ay lugmok sa kahirapan. Nasa 7.2 million ang kabataang hindi nag-aaral, habang nasa 2.36 million ang kabataan ang hindi nag-aaral at hindi rin nagtatrabaho. 50.3% dito ay kalalakihan at 49.7% ang kababaihan. Bunga ng matinding kahirapan na pipilitan ng mga kabataang Pilipino na maagang maghanap buhay sa halip na mag-aral. Subalit marami sa kanila ang walang makitang disenteng hanap buhay dahil sa krisis ng atrasadong ekonomiya. Pinubuo nila ang malaking bahagi ng uring malaproletaryado. Bahagi sila ng laksa-laksang reserbang lakas paggawa sa kalunsuran. Kumikita lamang sila sa pamamasukan sa kung ano-anong di-regular na trabaho. Ang ilan sa kanila ay natulak sa mga antisosyal na gawain dahil wala na silang ibang mababalingan. Ang mga kabataang maralita, 10 ng kanilang mga pamilya ay walang maayos na tirahan. Daan-daan libong pamilya ang nakatira sa mga lugar na nilulubog sa baha
tuwing malakas ang ulan. Marahas na dinedemolish ang kanilang mga komunidad o di kaya sinusunog ang kanilang mga kabahayan para palayasin sila at ibenta ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay sa malalaking komprador at dayuhang negosyante. Tulad sa kanilang mga magulang, biktima sila ng korupsyon, kapabayaan at pasismo ng Estado. Sila ang mga naging saksi at biktima ng madugong gera kontra droga na nakaraang rehimeng Duterte na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Madalas silang target ng abuso at brutalidad ng mga pulis at kinakasangkapan sa kanilang ilegal na aktibidad. Tulad ng malawak na sambayanan, naghahangad sila ng panlipunang pagbabago at batid nila bilang kabataan ang kanilang tungkulin na baguhin ang lipunan. Ang papel ng kabataan sa pagsusulong ng pambansang demokrasya. Mahalaga ang papel ng kabataan sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa pambansang paglaya at demokrasya. Ayon kay Jose Maria Sison, tagapagtatag ng Kabataang Makabayan o KM at ng Partido Komunista ng Pilipinas, kailangan mag-organisa ng mga kabataan upang labanan ang mga anti-mamamayang patakaran at ipaglaban ang kapakanan nila bilang mga kabataan at bahagi ng mamamayan. Noong dekada 60, nanguna ang KM sa paglulunsad ng mga pambansa demokratikong pakikibaka. Militante itong namuno at nag-organisa ng mga kabataan sa mga paaralan, pagawaan, mga profesional at sa mga komunidad. Matapos ipataw ang batas militar, marami sa mga kasapi nito ang tumungo sa kanayunan at nagsilbing binhi ng bagong hukbong bayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa paglaban sa diktadura noong dekada 70 hanggang 1986, sumulpot ang marami pang mga grupo ng kabataan na lumaban at nagsakripisyo para wakasan ang rehimeng US Marcos. Sa mga organisasyon sa mga paaralan, binuo ng mga kabataan ng mga samahan sa komunidad. Kabilang dito ang Kadena, Kabataan para sa Demokrasya at Nasyonalismo na nakabase at binubuo ng mga kabataan sa komunidad. Itinatag ito noong 1984 sa Silang Cavite upang buklurin ang iba't ibang organisasyon ng kabataan sa komunidad sa balangkas ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya. Militanteng nag-organisa at nagpakilos ang Kadena ng daan-daang kabataan sa mga sentrong lungsod at mabilis na nakapagpalawak sa iba't ibang panig ng bansa tulad sa Southern Tagalog at sa Visayas. Naging bahagi din sila sa pagpapatalsik sa diktadurang Marcos noong 1986. Natigil ang pag-oorganisa ng Kadena bandang 1990. Sa puwang na iniwan nito, itinayo ang organisasyong Anak Bayan na nag-oorganisa ng mga kabataan sa komunidad at naging bahagi sa pagpapatalsik sa rehimeng Estrada noong 2001. Pinatunayan ng mga grupong KM, Kadena at ng iba pang organisasyon na ang komunidad ang hindi natutuyong balon ng militanteng kabataan na matapang at mapangahas na nagsusulong ng adhikain para sa pambansa demokratikong mithiin ng sambayanan. Sa ipinakitang militansya noong ika-21 ng Setyembre, tiyak na sisigla pang lalo ang pagkilos ng mga kabataan lalo na mula sa mga marilitang komunidad na tutungo sa lansangan at sa kanayunan upang ipaglaban ang tunay na panlipunang pagbabago at paglaya na matagal nang inaasam ng malawak na sambayanan. Nakasusulasok na korupsyon ng burokrata kapitalistang militar. Sa pagsambulat ng korupsyon ng burokratikong kapitalistang sistema, hindi katakataka ang sabay na pag-alingasaw ng baho ng mga burokrata kapitalista sa hanay ng militar. Nabunyag kamakailan ang maanumalyang proyektong infrastruktura na kinasasangkutan ng Armed Forces of the Philippines kasabwat ang tiwaling mga kontraktor. Lumitaw na rin na may malaking parte ito na 50 billion pesos sa unprogrammed appropriations para sa 2026 mula sa pork barrel ng presidente. Aabot sa 15 billion pesos ang kinurakot at winaldas sa 944 infrastrukturang militar sa ilalim ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS Convergence Program mula 2023 hanggang kasalukuyan. Nabunyag sa pagdinig ng Senado na 421 sa mga proyektong ito ay hindi totoo, habang ang 648 na inilistang tapos na, gayong tumigil ang konstruksyon sa mga panimulang antas at sa gayon ay hindi ito magagamit. Niloloko ng hepe ng AFP na si Romeo Browner Jr. ang taong bayan sa pagsasabing walang kinalaman ang militar sa pangungulimbat sa pondong TICAS. Lalo't ang mga commander ng AFP Unified Command at panrehiyong direktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagtatakda kung ano at saan itatayo ang mga proyekto nito. Magkatuwang na pinangangasiwaan ng Department of National Defense at DPWH ang pagtatakda ng pamantayan, pagpaplano at pagsubaybay sa implementasyon sa pamamagitan ng TICAS Central Technical Working Group. Gayon din, lahat ng mga proyektong TICAS ay nasa loob o paligid lamang ng mga kampo militar. Katiwaliang likas sa burokrasya. Tulad ng mga kapwa nila kurakot sa burokrasyang sibil, ginagamit ng mga burokrata kapitalista sa militar ang posisyon nila sa estado para magkamal ng yaman.
Itinatag ng imperialismong US ang pasistang AFP noong 1935 upang magsilbing haligi ng puppet na estado na itinayo noong 1946. Lumaki ito ng lumaki sa ilalim ng diktadurang Marcos Sr. tungong 142,000 sundalo para sa brutal na implementasyon ng batas militar. Mula noon, tuloy-tuloy itong binundat ng suhol, kontrata at pabor na nagsalit-salitang nagaharing pangkatin mula kay Corazon Aquino hanggang sa kasalukuyang rehimen. Sa nagdaang mga dekada, naisa dokumento ang pagkopo ng mga general ng sobrang prenesyuhang mga kontrata ng pagbili ng mga kagamitang militar kabilang ang mga baril, howitzer, armored vehicle, jet fighter, helicopter at barko. Nasiwalat na tumatabo ang mga general ng 10 to 30% kickback sa mga kontrata para sa bala at baril. Talamak ang mga ghost delivery ng supply, peking mga transaksyon para sa mga armas at kagamitan at pakikipagsabwatan sa mga supplier at kontraktor. Noong 2011, tumampok ang maanumalyang tradisyon ng pabaon, kung saan taon-taon na tinitipon ang aabot sa 1.5 billion budget ng DND bilang panggantimpala sa mga nagreretirong general. Maging ang pensyon ng mga sundalo na buong pinupondohan ng Estado ay kinukulimbat sa pamamagitan ng pagbabayad sa libu-libong ghost retiree. Mahilig ang mga general sa pagpapagawa ng magagarang opisina at pampaganda ng mga kampo na pinagkukunan nila ng malalaking kickback. Bantog din sila sa madalas na pagbabakasyon sa labas ng bansa kasama ang kani-kanilang mga pamilya, mamahaling sasakyan at bahay at pangkalahatang magagarang pamumuhay. Noong 2018, isa pang senador ang nagsiwalat ng malawakang korupsyon ng Davao Group, isang group ng mga general na malapit kay Rodrigo Duterte, sa pagbili ng mga armas at gamit militar sa tabing ng modernisasyon ng AFP. Nitong Oktubre, kinasuhan sa ombudsman ang koronel na nagsisilbing hepe ng grupong panseguridad ni Sara Duterte dahil sa pagkakasangkot niya sa pangungulimbat ng Vice Presidente sa 125 milyong confidential and intelligence funds. Tambalang AFP at NTF-ELCAC, malaki rin ang ibinubulsa ng mga opisyal militar mula sa mga programang kontra-insurhensya tulad ng ICLIP na ginagamit para sa huwad na programa ng pagpapasurrender sa mga sibilyan at mga proyektong infrastruktura ng Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Sa kaso ng BDP, mga unit ng AFP ang nagtatakda kung saang mga barangay ilalatag ang farm-to-market road. Marami sa mga ito ay ghost project, habang ang iba ay duplikasyon, sobra ang presyo, mababa ang kalidad, at inilatag sa diligtas o di angkop ng mga bahagi ng barangay. Nagsisilbing gwardiya ng mga proyektong ito ang mga batalyon ng AFP. Sa Northern Mindanao halimbawa, binigyan ng pondo ang AFP at NTF-ELCAC ng 17.6 billion pesos para sa 142 FMR noong 2020. Marami sa mga barangay na nabiyayaan nito ay may mga kampo, detachment o presensya ng RCSP ng AFP. Ang pinakamahal sa mga FMR na ito ay nagkakahalaga ng 67.5 million pesos kada kilometro, 5 beses na mas mataas kumpara sa pambansang average. Halos lahat ng mga kontrata ay nakopo ng Ulticon Builders na malapit sa nooy rehimeng Duterte. Sa Samar, umabot ng 4 na taon bago matapos ng NTF-ELCAC noong 2024 ang pagsesemento sa 400 metrong kalsada na inilatag ng mga sundalo sa gitna ng palayan. Nagkakahalaga ang proyekto ng tumataginting na 14 million pesos o 35,000 kada metro. Umabot lamang ang kalsada sa dulo ng kanugnog na barangay at malayong-malayo sa mga sentrong bayan. Kasabay nito, kinukurakot din ng mga sundalo ang pondo para sa pinasusuko nilang mga sibilyan. Kahit ang mga ayudang bigas at delata ay nililitratuhan lamang na ipinamimigay, subalit binabawi rin matapos ang mga parada at pakitang taong mga seremonya na kontra sa revolusyonaryong kilusan. Binabagtas ng mga profesional ang landas ng digmang bayan. Sa harap ng papatinding pasismo ng rehimeng Marcos, lalong nag-aalab ang revolusyonaryong determinasyon ng mga guro, doktor, nurse, siyentista, inhinyero at iba pang profesional na lumahok at sumupolta sa digmang bayan. Tuloy-tuloy na nilang pinalalakas ang kanilang mga revolusyonaryong organisasyon para magsilbing balon ng suporta at bagong mga mandirigma ng bagong hukbong bayan. Sa inspirasyon ng kilusang pagwasto ng partido, muling pinalakas ang katipunan ng mga gurong makabayan o kaguma, makabayang samahang pangkalusugan o MSP, at Liga ng Agham para sa Bayan o LAB. Masiglang namamahayag ang mga samahang ito sa mga may init na usaping pambayan. Regular o madalas nilang inilalabas ang kanilang mga revolusyonaryong pahayagang masa.
ang Revolusyonaryong Lunas at Dagling Lunas ng MSP, ang Liyab ng Kaguma, at ang Aghambayan ng LAB. Mga makabayang guro, noong Enero na itatag ng Kaguma ang isang bagong balangay sa isang universidad. Kabilang sa nahirang bilang opisyal ng balangay ang bagong miyembro nitong si Ka Amber na na-recruit noong huling bahagi ng 2024. Nangangapa pa ako sa ngayon ngunit kailanman ay hindi ko naramdaman na kulang ako kahit baguhan ako dahil sa mabuting pakikitungo at pag-aalay ng mga kasama. Ayon kay Ka Amber, sa harap ng maraming trabaho at mga personal na kinakaharap sa buhay, nagsisikap siya para tuloy-tuloy na gumampan sa tungkulin bilang opisyal ng balangay. Anya, nagagawa niya ito sa pananalig at pagkapit sa mga prinsipyo at pagtugon sa katanungang bakit at para kanino. Ayon sa Kaguma, kailangan palakasin nito ang sarili para tuwirang makalahok sa arpak, mag-ambag sa BHB at tumulong sa pag-organisa sa kanayunan para sa pagpapanday ng revolusyonaryong pagkakaisa at pakikibaka ng mamamayan. Paglunas sa krisis ng lipunan. Sa isang larangang gerilya sa Luzon, pumasok ang isang pangkat ng MSP na binubuo ng mga doktor, profesional at mga estudyanteng pangkalusugan para magsagawa ng isang misyong medikal para sa masa at hukbo. Sa pagpasok sa SONA, hindi madali ang aming pinagdaanan at naging karanasan, lalo na at kasagsagan ng malakas na pag-uulan, pagbabahagi ng isang doktor. Itanayo nila ang isang klinik kung saan idinaos ang konsultasyon sa mga pasyente at pagganahin ang maliit na laboratorio. Tinugunan ng MSP ang mga simple at komplikadong mga karamdaman ng mga pulang mandirigma, kapwa-pisikal at pangkaisipan. Sa loob ng hukbo, naranasan nila ang simpleng buhay, ang mga sakripisyo sa pagsisulong ng digmang bayan at ang mainit na pagtanggap ng masang magsasaka. Ang mga karanasan kong ito ang mas lalong nagpatibay at nagpaalab ng aking revolusyonaryong diwa. Kwento pa ng doktor. Samantala, naglunsad ng asembleya noong August 2 ang mga estudyanteng pangkalusugan mula sa iba't ibang universidad para itatag ang isang balangay ng MSP. Malaking hakbang ito para sa pagpapayakap ng MSP sa mga estudyanteng pangkalusugan sa demokratikong revolusyong bayan. Mga siyentista para sa DRB. 6 na buwan ang programa para sa Tour of Duty o TOD sa BHB ni Kalangga, miyembro ng lab at isang dating estudyante ng kursong Computer Engineering sa isang pribadong universidad. Sa panahon na ito, tamining ang kanyang kagustuhan na magsilbi ng buong panahon sa kanayunan. Noong nag-TOD ako, mas napatatag ang kapasyahang mag-full-time dahil nakita ko na ito ng buo at napatunayan ang kawastuhan at pangangailangan na maglingkod bilang mandirigma, aniya. Namalas niya mismo ang mainit na pagtanggap at pagmamahal ng masa sa hukbong bayan sa larangang kinikilusan. Sila, na pinaka-pinagsasamantalahan sa lipunan, ay may puwang pang pakainin ang mga mandirigma. Tumuwang para sa pagkuha ng supply para sa pagpapanatili ng hukbo at lumuhok sa mga revolusyonaryong gawain, kwento niya. Sa kalunsuran, patuloy ring pinapanday ng lab ang mga aktivista at kadre nito bilang mga full-time na organisador ng sektor. Paraan din ito para itaas ang kamulatan at kahandaan ng kanyang mga miyembro na tahaki ng landas ng armadong pakikibaka tulad ni Kalangga. Halaw sa liyab, ang revolusyonaryong lunas at aghambayan. Koresponsal, 6 na dekada ng mga nakamit ng kilusang magsasaka sa Eastern Visayas. Sa harap ng laganap at tumitindi pang piyudal at malapyudal na pagsasamantala sa Eastern Visayas, marapat lamang na magbalik tanaw ang masang magsasaka sa kasaysayan ng kanilang sama-samang pakikibaka. Dapat silang humalaw ng mga aral at inspirasyon sa 6 na dekada ng maniningning na tagumpay na nakamit sa sama-samang pakikibaka. Gamit ang revolusyonaryong gabay para sa reforma sa lupa ng partido, kumilos ang malawak na masa ng magsasaka sa EV sa landas ng pakikibaka para ibaba ang upa sa lupa, itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid, pawiin ang usura at itaas ang kanilang produksyon. Sa mga sakahan, hinarap ng mga magsasaka ang mga Panginoong may lupa sa mga konfrontasyon para igiit ang kanilang karapatan. Sa mga koprasan, nakamit nila ang 60-40 na hatian sa netong kita pabor sa magsasaka mula sa dating kaayusan na 90-10.
Naitulak nila ang mga PML na balikatin ang 50% ng gasto sa paghahakot ng kopras kaya tumaas ang kita ng magsasaka. Sa mga lugar na naabot ang mas mataas na antas ng pagkakaisa, naipanalo ng mga magsasaka ang kaayusang 50-50 kung saan binabawas na ang gasto sa paghahakot ng produkto bago ito paghatian. Tagumpay ito mula sa dating kaayusan kung saan walang ambag sa produksyon ang Panginoong may lupa. Sa mga lugar kung saan laganap ang kaayusang tersyuhan o 1/3 na hatian na pabor sa Panginoong may lupa, naipanalo ng mga magsasaka ang hatiang 50-50. Sa mga lugar din na naigiit ang pagpapababa ng mga interes sa utang mula 20% kada buwan tungong 10% at walang tubo kung makakabayad bago ang isang buwan. Naalis na rin ang kondisyong tubos sa mga isinangla na lupa at kapag naabot na ang 100 hanggang 150% tubo mula sa ginamit na kapital ay otomatikong ibabalik ang lupa sa magsasakang nagsangla. Naitulak rin na patuloy na makakapagsakas sa isinanglang lupa ang magsasaka para matiyak na may mapagkukunan siyang pambayad at para sa arawang gastos. Sa ilang area, naipatupad ang kumpiskasyon ng lupa mula sa mga despotiko at kontra-revolusyonaryong Panginoong may lupa bilang anyo ng hustisya sa pagsasamantala at kabayaran sa utang na dugo sa masa. Mayroon namang mga kaso na inukupa ng mga magsasaka ang mga tiwangwang na lupa ng Panginoong may lupa. Habang mayroong mga naliwanagang Panginoong may lupa na voluntaryong nagpapahiram o nagbibigay ng kanilang lupa at iba pang kagamitan sa produksyon. Kung wala ang kilusan, settler sa sariling bayan ang mga magsasaka, pahayag ng isang magsasaka. Hanggang ngayon, tinatamasa pa rin nila ang malaking tulong at pakinabang ng mga lupang ito. Tuloy-tuloy din ang kampanya para itaas ang kakayahan sa produksyon ng mga magsasaka. Ipinalaganap ang kampanyang Tiklos Aglayon kung saan kolektibong nagtutulungan ang mga magsasaka para sa produksyon. Napalawak nito ang mga taniman, napagaan at napabilis ang trabaho, nabawasan ang gastos, natiyak na sapat ang pagkain at higit sa lahat ay nagsanay para sa kolektibong pagkilos. Nagkaroon din ng pamamahagi ng kalabaw bilang pangunahing gamit sa mga individual at komunal na produksyon. Nagbuo rin ang mga magsasaka ng sistema para maksimisa sa pagbubungkal ang mga donasyong traktor at iba pang kagamitan sa produksyon mula sa mga ahensya ng Estado at mga pribadong organisasyon. Naitayo ang mga kooperatiba tulad ng mga gilingan at tindahan ng batayang pangangailangan. Mayroong ding kooperatiba para maibenta sa tamang presyo ang ani at mga produkto. Maliban sa serbisyo at murang presyo ng mga batayang bilihin, dagdag kita sa samahan ang nakukuha mula sa dibidendo. May mga kooperatiba na nagsilbing puhunan ang kita para makabili ng kagamitan sa produksyon tulad ng lupa at kalabaw. Ilan lamang ito sa maraming tagumpay ng kilusang magsasaka sa rehiyon. Patuloy nila itong ipinagtatanggol laban sa pinaigting na presensya ng tuloy-tuloy na atake ng Rehimeng Marcos at ng mga unit ng 8th ID sa kanilang komunidad. Sa harap ng terorismo ng Estado, ang mga tagumpay at karanasang ito ay ang nagsisilbing materyal na batayan para higit pang ipagtanggol ng magsasaka ang kanilang buhay at kabuhayan at ipaglaban ng isang lipunang tunay na demokratiko at malaya. Panibagong kampanyang agresyon at destabilisasyon ng US laban sa Venezuela. Mula Setyembre, 6 na sasakyang pandagat na mula di umano sa Venezuela ang pinasabog ng US sa Caribbean Sea sa akusasyong naglalaman ang mga ito ng mga narkoterorista at nagbabiyahe ng iligal na droga. Isinagawa ang mga pagpapasabog bilang bahagi ng panibagong serye ng agresyong militar sa Venezuela na walang batayang inaakusahan ng presidente ng US na si Donald Trump na sumusuporta sa mga narkoterorista. Umabot na sa 27 ang extrajudicial na pinatay ng US sa mga pag-ataking ito. Kasabay ng mga pagpapasabog, pinaigting ng US ang presensyang militar ng US sa Caribbean Sea sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga warship, isang nuclear-powered na submarino at iba pang sasakyang pandigma. Nagpapalipad rin ito ng mga helicopter, fighter jet at mga B-52 bombers sa international na himpapawid malapit sa Venezuela. Inatasan din ni Trump ang Central Intelligence Agency na maglunsad ng mga sikretong operasyon sa loob ng Venezuela laban sa gobyerno at mamamayan nito. Alinsunod ito sa anunsyo ni Trump na isinagawa ang higit pang aksyong militar laban sa Venezuela at pakanang pagpapalit rehimen sa soberanyang bansa. Nagpataw pa ng $50 milyong
Napabuya si Trump para sa pag-aresto ng presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Dagdag ang mga ito sa umiiral ng mga sanksyon sa ekonomiya na matagal nang ipinato ng US at aliado nito sa bansa. Kasapakat ng imperialismong US sa kampanyang agresyon ang mga makakanang grupo sa loob ng Venezuela. Noong unang linggo ng Oktubre, isiniwalat ng gobyerno ni Maduro ang pagtatangka ng mga grupong ito na magsagawa ng isang operasyong false flag kung saan magtatanim at magpapasabog ito ng bomba sa embahada ng US sa Caracas, kabisera ng Venezuela para painitin panglalo ang tensyon. Bagaman sarado ang embahada mula nang inatigil ang diplomatikong ugnayan ng Venezuela at US noon pang 2019, mayroon ng empleyado at puwersa sa seguridad na nananatili sa gusali. Kasunod ng balitang ito, ipinatigil ni Trump ang anumang pagsisikap ng kanyang gobyerno na makipag-usap at makipagsundo sa Venezuela. Hindi nagpatinag ang Venezuela at gobyernong Maduro sa mga pag-atake at pagbabanta ni Trump. Ayon kay Maduro, hindi sila makakapasok sa Venezuela at handang ipagtanggol ng militar at mamamayang Venezuelan ang kanilang bansa at soberanya. Pandaigdigang suporta sa Venezuela. Malawakang binatikos ng mga grupo sa buong mundo ang agresyon ng US at ni Trump sa Venezuela. Nananawagan ang International League of People's Struggle or ILPS na labanan ang pagtatangkang palitan ang gobyerno ng Venezuela at lahat ng forma ng hybrid na pakikidigma na tumindi sa ilalim ni Trump. Walang tigil ang agresyon ng US sa gobyerno ng Venezuela mula nang tumindig ito laban sa imperialistang dikta nito. Walang tigil ang pagtatangka ng US na pabagsakin ang demokratikong halal na gobyerno ng Venezuela. Determinadong higupin ang kita mula sa langis ng bansa para payamanin ang mga monopolyong kapitalista at mga mamumuhunan ayon sa ILPS. Pahayag ng grupo, ang agresyon ng US ay magtutulak lamang sa pagpaparami ng mamamayan ng daigdig na suportahan ang Venezuela at kanilang makatarungang pakikibaka para sa pambansang soberanya laban sa imperialismo US. Sa Pilipinas, pinangungunahan ng Philippine Bolivarian Venezuela Friendship Association at bagong alyansang makabayan ang pagsuporta sa gobyerno at mamamayan ng Venezuela. Mahigpit silang nakikipag-ugnayan kay Charge de Ferra Richard Espinoza Lobo ng Bolivarian Republic of Venezuela Embassy para sa iba't ibang aktibidad at pagtitipon. Kabilang narito ang pakikipagpulong nila sa mga kinatawan ng Makabayan Bloc sa House of Representatives noong Oktubre 13. Nabuo nito ang planong pagsusumite ng Makabayan Bloc ng isang resolusyon sa Kongreso para batikusin ang militarismo ng US at suportahan ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa kapayapaan, pambansang soberanya at karapatan sa sariling pagpapasya ng lahat ng mga bayan. Sigaw ng kabataan, Marcos Duterte, alisin! Higit 5,000 kabataan at estudyante ang nagmarcha tungong Mendiola sa Maynila noong ika-17 ng Oktubre bilang bahagi ng National Youth Day of Action Against Corruption. Sa pangungunan ng mga pambansa demokratikong organisasyon, mga konseho na mag-aaral at alyansa, sigaw ng kabataan, Marcos Duterte alisin, bulok na sistema, baguhin. Nag-walkout ang mga estudyante at naglunsad ng lokal na programa sa kanilang mga universidad bago tumungo sa Mendiola. Lumahok sa pagkilos sa mga grupo at estudyante mula sa 28 pampubliko at pribadong universidad sa Metro Manila. Ikinasa rin ng mga estudyante ang walkout at mga piket protesta sa Baguio City, Nueva Ecija, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Cebu City, Iloilo City at Davao City. Tampok dito ang higit 700 estudyante, guro at kawani na nag-walkout sa Central Luzon State University sa araw na iyon. Ilang araw bago nito, hiwalay na walkout ang inilunsad ng mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines System. 15,000 De La Salle University sa Maynila at Laguna, sa University of the East Manila, Our Lady of Fatima University, De La Salle College of St. Benilde at Mapua University. Nag-walkout rin ang mga estudyante ng De La Salle Araneta University sa Malabon City noong ika-20 ng Oktubre. Sa kabuuan, tinatayang higit 40,000 estudyante at kabataan sa buong bansa ang lumahok sa kilusang walkout kontra korupsyon simula Setyembre. Hindi nagpapatinag ang kabataan sa harap ng pagtangka ng rehimeng Marcos na supilin sila. Itinuloy nila ang mga protesta sa kabila ng naiulat na sunod-sunod na mga bomb threat sa mga universidad at eskwelahan sa maraming probinsya sa layuning idiskaril ang dumarami at dumadalas na mga pagkilos. Binatikos din nila ang panunupil ng Estado kabilang ang pagpapatawag ng Philippine National Police sa mga leader
kabataan at mamahayag pang campus dahil sa pagkakasangkot sa protesta at salpukan sa Mendiola, Maynila noong ika-21 ng Setyembre. Kabilang sa mga pinatawag ng mga pulis ang isang mamahayag at estudyante ng PUP at organisador ng grupong Kalayaan kontra Korupsyon. Noong ika-12 ng Oktubre, nagtipon ang mga biktima ng karahasan ng mga pulis, marami ay kabataan, sa protestang Setyembre 21 na binansagang Mendiola 277. Kasama ang kanilang mga kaanak, mga abogado at grupo sa karapatang pantao, binuo nila ang Alyansa Laban sa Korupsyon at Brutalidad ng Pulis o AKAB. Mga pagkilos ng mamamayan kontra korupsyon lumalawak. Labas sa pagkilos ng mga kabataan at estudyante, nagpapatuloy din ang protestang kontra korupsyon ng mga manggagawa, maralitang lungsod, magsasaka, mangingisda, taong simbahan at iba pang sektor. Anila, magtutuloy-tuloy ang mga protesta hanggat walang napapanagot na mga korap sa kanilang krimen sa taong bayan. Noong Oktubre 7, umabot sa 17,000 ang dumalo at nakiisa sa marcha at misang bayan sa Baguio City. 2 araw makalipas, sama-samang nagmarcha ang mga residente ng San Jose del Monte City sa Bulacan. Noong Oktubre 11, mahigit 3,000 ang dumalo sa panalangin kontra korupsyon sa Bacolod City. Sa araw ding iyon, libu-libong mananampalataya at taong simbahan ang lumahok sa isang lakad para sa katarungan laban sa korupsyon sa Sampaloc sa Maynila. Inilunsad rin sa Albay ang isang marcha. Noong Oktubre 12, naglunsad ng lakad kontra korupsyon sa Santiago City, Isabela, kung saan mahigit 500 ang lumahok sa aktibidad. Sa araw ding iyon, isang rally ang muling inilunsad sa May Kawayan, Bulacan. 2 araw makalipas, naglunsad ng fluvial parade sa Manila Bay ang mga mangingisda ng Cavite. Noong Oktubre 17, nagkasan ng protesta ang mga unyon ng manggagawa sa ilalim ng Kilusang Mayo 1 sa Laguna. Isang rally rin ang isinagawa ng mga progresibong grupo sa Cebu sa araw na iyon. Isang araw makalipas, inilunsad ang isang protesta sa La Trinidad Public Market sa Benguet. Noong Oktubre 19, libo-libo ang lumahok sa marcha at panalangin laban sa papangwasak na dredging, korupsyon at dinastiya sa politika sa Bigan City, Ilocos Sur. Isang araw ang makalipas, inilunsad ng mga nanay at kababaihan ang isang zumba kontra korupsyon sa Quezon City. Nagpapatuloy rin ang Black Friday protest ng mga progresibong grupo. Inilunsad naman ng simbahan kamakailan ang bersyon ng pagkilos kada Biyernes. Inianunsyo naman ng United People Against Corruption nitong buwan ang planong magsampa ng isang indemnity class suit laban sa mga kongresista, kontratista at opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang mga flood control projects. Sa Hong Kong at Canada, binuo rin ng mga grupong Pilipino nitong Oktubre ang mga alyansang tutol sa katiwalian sa Pilipinas. Sa madaling salita, 243 billion pesos unprogrammed appropriations ang hahawakan ni Marcos sa 2026 budget na ipinasa ng House of Representatives. Kabilang ito sa kabuuang 696 billion pesos na pondong pork barrel para sa Malacanang at Kongreso. 10.3 billion pesos na mga proyektong farm to market sa 2023 at 2024 budget ang binatungan ng 70% ang presyo. Pinakamataas ang halaga na 348,000 pesos kada metro na 23 ulit na mas malaki sa itinakdang 15,000 pesos kada metro ng DPWH. 8.8 billion pesos lugi ng GSIS dahil sa naluging pamumuhunan sa mga pribadong kumpanya. Banta ito sa pinaghihirapang impok ng mga kawani sa gobyerno na rekisitong ilagak sa ahensya para sa kanilang pensyon. 82.4% ng mahigit 1.89 milyong magsasaka sa Eastern Visayas ang walang sariling lupa. Sa kabila nito, walang matinong programa ng reforma sa lupa ang reaksyonaryong gobyerno para sa kanila. 37.8 milyon Pilipino ang dumanas ng katamtaman at matinding kawalan ng pagkain dulot ng kahirapan noong 2022 to 2024. 55 million o 44% ay walang kakayahang bumili ng masustansyang pagkain. 6 na malalakas na lindol, mahigit magnitude 6, ang yumanig sa Pilipinas sa loob ng 18 araw na tumama sa Bogo, Cebu, Manay, Davao Oriental, General Luna, Surigao del Norte at Pagudpud, Ilocos Norte. Mula Setyembre 30 hanggang Oktubre 17, nakapagtala ang PHIVOLCS ng di bababa 14,220 aftershock kung saan 12,704 ay galing sa bagong diskubre na Bogo Bay Fault. Pinagkunan, PHIVOLCS. 7 sa 14 na kooperatiba ng mga driver sa Iloilo na pumaloob sa huwad ng programang modernisasyon ay ngayon ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sa di mabayarang utang sa pagbili nila ng mamahaling jeep.
11 taon mula nang patayin ni US Marine Joseph Scott Pemberton ang trans woman na si Jennifer Laude. Sa kabila ng hatol ng pagkakasala, ginawaran ni Rodrigo Duterte si Pemberton ng absolute pardon at pinahintulutang makauwi sa US. Panawagan ng mga magbubukid, dinala sa pambansang kabisera. Naglunsad ng isang linggong protesta ang mga organisasyon ng magsasaka kasama ang iba't ibang sektor bilang paggunita sa buwan ng mga pesante. Para itampok ang panawagan ng mga magbubukid, itinayo nila ang isang kampuhan sa harap ng Department of Agrarian Reform Central Office sa Quezon City simula October 15 hanggang 21. Inilunsad sa kampuhan ng pagbisita, pakikiisa at talakayan kasama ang iba't ibang sektor. Nagkaroon ng mga workshop, medical mission at pagbibigay ng material na suporta sa mga magbubukid. Liban dito, isang ralyang pinangunahan ng amihan noong October 15 para gunitain ang pandaigdigang araw ng kababaihang magsasaka. Noong October 16, nagmarcha muli ang mga grupo sa Quezon City sa panguna ng mga magsasaka mula sa isla ng Negros para sa pandaigdigang araw ng kagutuman. Kinabukasan, nagprotesta sila sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Quezon City para kondinahin ang militarisasyon sa kanayunan. Isang gabi ng pagtatanghal ang inilunsad nila at ng mga grupo ng altista noong October 19 sa UP Diliman. Nagprotesta rin sila sa Department of Social Welfare and Development noong October 20 para igiit ang kompensasyon para sa pinsalang dulot ng sakuna. Lulundo ang protesta ng mga magsasaka sa October 21, anibersaryo ng bogus na reforma sa lupa ng Presidential Decree No. 27 ni Marcos Sr. Kikilos sila kasama ang iba pang sektor sa liwasang Bonifacio laban sa korupsyon ng rehimeng Marcos at pangkating Duterte. Ipapanawagan nila ang pagpapaalis sa poder sa 2 punong korakot. Internasyonal na delegasyon, ginipit ng rehimeng Marcos, niligalig at tinakot ng mga elemento ng Armed Forces of the Philippines ang mga delegado ng International Solidarity Mission o ISM na naglunsad ng investigasyon at pag-aaral mula October 11 hanggang 14. Nasa Pilipinas ang delegasyon para alamin ang nararanasang krisis sa klima, pandarambong sa kalikasan at militarisasyon sa komunidad ng mga magsasaka at katutubo sa Rizal at sa mga isla ng Mindoro, Samar, Leyte at Negros. Hayagang tiniktikan at kinuhanan ng litrato ng mga sundalo ang mga pinagdausan ng aktibidad ng ISM. Kinuha nila ang pangalan ng mga delegado, sinundan ng mga armado at minanmanan hanggang sa kanilang tinutuluyan. Ilang beses ding nagpalipad ng drone sa ibabaw ng mga kampuhan kung saan isinagawa ang mga investigasyon. Noong October 14, napilitan ang mga delegado na tapusin ng mas maaga ang aktibidad nito sa Mindoro dahil sa pagdating ng puo-puong pulis at sundalo na may bitbit na mahabang baril sa kampuhan. Nagdulot ito ng matinding takot sa mga katutubo at delegado. Sa Rizal, tahasan silang pinagbawalang magsagawa ng aktibidad dahil wala silang permit. Pag-alis ng mga bumisitang delegasyon, tuloy-tuloy na niligalig ng mga sundalo ang katutubong mangyan sa Mindoro at dumagat sa Rizal. Ayon sa ulat ng mga katutubong dumagat sa Tanay Rizal, dumalas ang presensya ng militar sa komunidad at nagsimulang magpatawag ng mga residente para sa interogasyon matapos ang ISM. Sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, nagpapatuloy ang panggigipit ng mga sundalo sa komunidad na nakakaapekto sa paghahanap buhay ng mga residente at nagdudulot ng gutom sa mga magsasaka. Kasabay ng panggigipit sa ISM, walang awat rin ang pang-aabuso ng militar sa iba pang bahagi ng bansa. Pasistang paninibasib sa Negros. Walang tigil ang pananalasa at pasistang paninibasib ng mga sundalo sa isla sa nagdaang buwan. Naitala ang patong-patong ng mga kaso ng paglabag sa karapatang tao sa kasagsagan ng mga operasyong combat nito sa maraming barangay. Pinakahuli sa mga ito ang pamamaril ng 79th IB na nagdulot ng pagkasugat sa magsasakang si Cato Rizal at kanyang minor de edad na pamangkin habang kumukuha ng pulot sa Sintio, Nabaisan, Barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental, noong umaga ng October 17. Sa huling ulat ay hindi pa rin natutunto ng kinaroroonan ng minor de edad. Noong October 7, niransak ng 94th IB ang bahay ng isang magsasaka sa Sitio Manluki sa Barangay Carabalan. Isang magsasaka rin ang dinukot ng 94th IB sa Barangay Buenavista at sa pilitan siyang pinagiya sa operasyong combat. Sa Toboso, sa pilitang pinasok at niransak ng 79th IB ang bahay ng dalawang magsasaka noong October 11.
Sa Negros Oriental, naulat naman ang panghahalihaw at pagkakampo ng 62nd IB sa mga sentro ng komunidad, simbahan at eskwelahan. Paglabag sa IHL, pinahihirapan at ginigipit ng 703rd Infantry Brigade ang pamilya at mga grupo sa karapatang tao sa pagbawi sa bangkay ng isang sinasabing pulang mandirigma na napaslang sa labanan ng militar at BHB sa Norzagaray, Bulacan noong October 17. Kinundina ng mga grupo sa karapatang tao ang pagtanggi ng militar na ibigay sa pamilya ang bangkay at militarisasyon sa puneraryang nilalagakan nito. Iba-iba rin ang kwento ng militar hinggil sa nangyaring labanan at paghatid sa bangkay. Sa North Caloocan, tumindi ang militarisasyon ng NTF-ELCAC at ng 12 civil military operations sa mga barangay simula noong October 6. Sinakop ng militar ang Barangay 175, 1811, 82 Pangar Village at Barangay 187, 188. Inilulunsad nito ang kampanya ng red tagging at magigipit sa mga miyembro ng progresibong grupo. Pagpatay, brutal na pinatay ng kalalakihang sakay sa motorsiklo si Nira Kyle Antatico noong October 10 sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Si Antatico ay isang dating senior legal researcher sa National Irrigation Administration Region 10 na sinasabing nagsiwalat ng napakaraming katiwalian at anomalya sa loob ng ahensya kabilang ang nawawalang pondo, substandard na proyekto at mga peking kontrata. Nanawagan ng hustisya ang NAFEDA Courage para kay Antatico. 14th IB, inambush ng BHB Leyte. Sa lapit ng 5 metro, pinaputukan ng isang unit ng Bagong Hukbong Bayan, BHB Leyte Island, Mount Amandewin Command, ang pasistang tropa ng 14th IB sa bayan ng Javier, Leyte noong Oktubre 15 ng umaga. Ayon sa unit, marami ang naitalang casualty sa mga bertugong sundalo. Ang unit ng 14th IB na nasa area ay nagsasagawa noon ng tinatawag na combat clearing operations sa mga burol at ilog sa pagitan ng Barangay Odyong at Barangay Caraye sa Javier. Parte ang operasyon ng malawakang operasyong combat ng 14th IB sa mga barangay na saklaw ng mga bayan ng Javier at Abuyo. Pataksil at duwag na ibinaling ng 14th IB ang atake nito sa sibilyang mamamayan sa Barangay Caraye, Javier. Kasunod ng opensiba ng BHB, ipinataw ng 14th IB sa komunidad ang hamlet o lockdown kung saan pinagbabawalan ang masa na tumungo sa kanilang sakahan. Para pagtakpan ang kanilang pagkatalo, nagpakana ang 14th IB at 802nd IB na may nakumpiska silang rifle mula sa BHB sa pag-atake. Naglabas pa ng social media ang militar ng mga peking larawan ng mga baril na naiwan umano ng BHB. Lider Revolusyonaryo sa Panay, pinarangalan. Pinagpugayan ng Komiteng Rehiyon sa Panay ng Partido Komunista ng Pilipinas ang isa sa mga itinatanging lider ng revolusyonaryong kilusan sa rehiyon na si Roberto Moises Cabales o si Kasamang William na pinatay ng militar at pulis noong Oktubre 5 ng gabi sa Barangay Cotol, Lambunaw, Iloilo. Pinalalabas ng mga pwersa ng Estado na nanlaban si Cabales at kasama niyang si Mateo Suarez o si Kasamang Badong habang di umano'y inihahain sa kanila ang isang mandaymento de aresto. Pinabulaan ng mga residente ng barangay na may naganap na engkwentro. Sa kanyang kabataan, nag-aral para maging doktor si Cabales. Sa loob ng ilang dekada, nagsilbi siya sa masang Pilipino at naging katuwang ng Komiteng Rehiyon sa pamumuno sa revolusyonaryong kilusan sa Panay. Si Cabales ay naging isa ring bilanggong politikal noong 1979. Samantala, si Suarez ay isang dating miyembro ng BHB na nagpa siyang umalis ilang taon na ang nakalipas dahil sa kalagayang pisikal. Matapos nito, nanatili siyang tapat at mataas ang hangarin makatulong at tumuwang sa revolusyonaryong kilusan. Naging isang bilanggong politikal rin si Suarez noong 2012. Tigil putukan sa Gaza, hindi sapat. Pagtigil sa enosidyo, ipinananawagan. Ipinatupad sa Gaza mula Oktubre 14 ang isang tigil putukan sa pagitan ng Zionistang Estado ng Israel at grupong Hamas na pinamamagitan ng US. Sa taliwas ay pinagmamayabang ng presidente ng US na si Donald Trump, hindi ito isang regalong diplomatiko, kundi resulta ng di natitinag na paninindigan ng mamamayang Palestino na tumangging isuko ang kanilang bansa. Daan-libong Palestino na ang naglalakad pabalik ng Gaza City para unti-unting bawiin ang buhay nilang winasak ng henosidyo ng Israel. Sa kabila ng kasunduan,
Tuloy-tuloy ang mga paglubag ng Israel sa mga karapatan ng Palestino. Nasa 77 ang pinatay ng mga pwersa nito mula Oktubre 14 hanggang Oktubre 11. Noong Oktubre 11, biglang itinigil ng Israel ang pagpasok ng daan-daang truck ng nagdadala ng pagkain sa loob ng Gaza. Sa bahagi ng Hamas, tinupad na nito ang probisyon ng pagpapalaya sa lahat ng 20 natitirang hawak nitong buhay na bihag. Sinimulan na rin nitong ilipat ang kustodiya ng 23 bangkay ng mga bihag na napatay dahil sa walang awat na pag-aatake ng Israel. Noong Oktubre 7 at mga araw matapos nito, ginunita ng milyong-milyong mamamayan sa buong mundo ang ikalawang taon ng Al-Aqsa Flood para suportahan ang makatarungang paglaban ng mga Palestino at kondenahin ang henosidyo. Nagkaroon ng dambuhalang mga pagkilos sa UK, the Netherlands, Spain, Italy, US, Canada at Japan. Nagkaroon din ng mga pagkilos sa Pilipinas, kabilang ang protesta ng mga grupong pambansa demokratiko laban sa paggamit ng Israel sa pagkain at ayuda bilang armas. Noong Oktubre 17, nagkaroon ng kampuhan para sa Palestine ang mga estudyante sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University. Sa taya ng mga siyentista at dalubhasa, 680,000 na ang kabuuang namatay sa Palestine, kung saan 380,000 ay mga sanggol at mga batang edad 5 pababa. Ang higit 68,000 sa kabinila ay direktang napatay ng mga bomba at bala ng mga sundalong Israeli. Nakapagtala naman ang mga internasyonal na ahensya ng 400 na pagkamatay dahil sa matinding gutom, kasama ang 140 na bata. Samantala, nasa 3,000 ang napatay habang naghihintay o nakikipag-agawan ng ayuda at pagkain. Marami sa mga death trap ng Gaza Humanitarian Foundation na pinatatakbo ng mga sundalong Amerikano at Israeli. Petisyon para sa interim release ni Duterte, ibinasura ng ICC. Ibinasura ng mga husgado ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court or ICC ang petisyon ni Rodrigo Duterte para sa interim release o pansamantalang paglaya noong Oktubre. Anito, malaki ang potensyal na takasan niya ang hustisya at pakialamanan ang mga saksi lalo na't nananatiling makapangyarihan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Mabigat na isinaalang-alang ng ICC ang impluwensya sa politika ng pamilyang Duterte. Binanggit ng korte ang pahayag ng kanyang anak na si Sara Duterte na nagmayabang na itatakas niya ang kanyang ama sa ICC at akusasyong pagsasabuatan ng ICC at ng gobyerno sa Pilipinas. Aksyon kontra demolisyon sa Marikina. Napigilan ng mga residente ng Agora, Barangay Santo Niño, Marikina City ang planong demolisyon sa kanilang komunidad noong October 15. Nagtayo sila ng kampuhan noong October 14. Mahigit 53 maralitang pamilya ang nanganganib na mapalayas sa komunidad sa kabila ng kanilang mahigit 4 na dekada na paninirahan sa lugar. Dahil sa protesta, nangako ang lokal na gobyerno ng relokasyon para sa mga apektadong residente. Barikada sa Benguet. Umabot sa 400 residente ng 2 barangay sa Mankayan, Benguet ang nagbarikada noong October 13 laban sa panghimasok ng Crescent Mining and Development Corporation sa kanilang lupang ninuno. Nagsilbi rin itong formal na pagtatag ng alyansang No Mines Movement of Ginawang and Bulalakaw. Pagkilos kontra mina sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Simula September 17 ay nagtirik ng barikada ang mga residente ng Barangay Bitnong sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya laban sa Wogel Corporation. Tumindi ang gitgita ng mga residente at kumpanya nang maglabas ang isang call tent sa probinsya ng temporary restraining order noong October 14 laban sa barikada. Binuwag ng mga pulis ang barikada noong October 16 at inaresto ang 3 residente. Kaagad din silang nakalaya. Kaliwat kanan na kinundina ng mga residente, simbahan, grupo at individual ang pagdarahas ng pulis. Naglunsad sila ng caravan at protesta sa Nueva Vizcaya Provincial Capital noong October 20 upang kondinahin ang kawalang aksyon ng lokal na gobyerno. Naglunsad din ng pagkilos sa parehong araw ang grupong Kalikasan PNE sa tapat ng Department of Environment and Natural Resources. Nakatakda ding maglunsad ng protesta sa October 21 ang Anakbayan United Kingdom at iba pang pambansa demokratikong organisasyon sa UK sa opisina ng Metals Exploration PLC office sa London upang kondinahin ang pandarambong sa kalikasan ng kanilang kumpanya. Ito ang Bayan, opisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas, pinapatnubayan ng Marxismo, Leninismo, Maoismo.
Upang i-download ang issue, magpunta sa www.philippinerevolution.nu.